Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinagot ang tila naging paratang na nakakuha sila ni Vice President Sara Duterte ng mga baril mula di umano kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa sinimulang pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros kaugnay sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Isang testigo ang dumawit sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Paratang ni alias Rene, mayroong pagkakataon na nakita umano niya na mayroong bit-bit na bag na may lamang mga baril ang mag-amang Duterte na galing umano kay Pastor Apollo Kibuloy. Nauna na ring pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanila. Sinabi ng Vice Presidente na hindi siya magugulat pa kung dadami pa ang mga pag-atake laban sa kanya sa mga susunod na panahon. At ngayon, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na mapipigilan pa at nagsalita na at maring itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanila. Sa nangyaring press conference sa Davao City, tila pabirong sinabi ng dating Pangulo na siya pa di umano ang magbibigay ng kanyon at machine gun kay Pastor Apollo Kibuloy. At bakit naman daw ito magbibigay ng baril sa kanya? At saan naman kukuha ng baril si Pastor Apollo Kibuloy? Paglalahad pa nga ng dating Pangulo na marami itong baril at mahigit sa 500 ang registered firearms na hawak nito dahil kolektor ito ng mga baril. Dagdag pa ng dating Pangulo na siya ang supplier ng baril at hindi ito nanghihingi dahil sa dami ng koleksyon nito. Nagbigay din ng kanyang saloobin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa isinasagawang hakbang ng Senado na isabpi na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y kasunod ng mga paratang ng mga nagpakilalang testigo sa pagdinig sa Senado. Ayon sa dating Pangulo, wala di umanong national interest na nakikita ang dating Pangulo sa ginagawang pagdinig ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy para pilitin itong pumunta sa pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Madam, mas mabuti pang pag-usapan ninyo ang mga malalaking problema sa bansa. May gera ba at namatay sa labanan ng mga pulis? Mataas na ang presyo ng mga bilihin. Yung akusasyon nyo kay Apollo Kibuloy, hindi namin makain yan. Ang importante, pagkain, salary increase, mga guro, pulis at sundalo. Sa mga Duterte ko lang naranasan ng magandang pamumuno sa ating bansa at may malasakit sa bayan. Ang hindi ko malilimutan ay 10 years validity ng driver's license, passport at mataas na pasahod ng mga pulis at sundalo at iba pa na hindi nagagawa ng ibang dumaan sa pagka-presidente. Kung ako si Pastor Kibuloy, di ako haharap sa Senado. File muna sila at sa korte magharap, hindi sa Senado. Trabaho ba ng Senado magsettle ng mga kaso kahit personal case? Bakit di na lang nila tutukan kung papaano aasenso ang Pilipinas? Heis,
Madam Risa, sa korte please, bigyan mo ng abogado ang mga complainant. May pera ka naman, maawa ka sa tao. Ang mahal ng bigas ngayon, dapat habulin mo madam ang sindikato ng bigas. Inika Hontiveros, tama ang dating Pangulo. Wala namang national interest, personal yan. Dapat korte ang humatol kay Pastor at hindi ang Senado. Mas national interest pa ang issue noon ng PhilHealth na napabalitang na bankrupt di umano dahil sa nawawalang pondo. The best president of entire nation. No one can deny it. Hundreds achievements while other was decade problem. Tuwang-tuwa talaga ako sa Tatay Duterte kung sumagot. Hahaha, laging may kasamang joke. And quote, may sagot na si former President Duterte laban dun sa issue na binibigyan daw siya ng mga baril ni Kibuloy. Basahin natin. Sabi ni Tatay Digong, sabi niya, kami magtanggap ng baril galing kay Pastor Kibuloy. Ako pa nga ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas. O machine gun. It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit naman si Pastor mamimigay ng baril sa akin? Saan siya kukuha? Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. I have about more than 500 registered firearms collectors category ako. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. Napaka-bugoy talaga. Bugoy sumagot talaga ito si Tatay Digong, pero straight to the point at totoo talaga. Sobrang tama. And at the same time, sobrang nakapagtataka na bakit bibigyan ni Pastor Kibuloy ng mga baril si Tatay Digong. Ang dami naman niyang baril. Di ba? Bakit pa ba magiging source si Kibuloy, di ba, sa mga baril ni Tatay Digong? Marami naman siguro yung, di ba, pwedeng bilhan or pagkukunan. Bakit dun pa kay Pastor Kibuloy? At ang pinakamalupit pa, sinama pa talaga sa storya si Vice President, di ba, Inday Sara. Kaya talagang dyan mo maiintindihan, di ba? Dyan mo maiintindihan mga lords na yung mga witness, no, na dinadala ni Risa Hontiveros sa Senado, 'di ba? Ay questionable talaga. Sabi nila mga lords, nag-iba daw ang timpla ni former President Rodrigo Duterte kamakailan lang sa Cebu rally. 'Di ba? Kasi kung gaano ka intensive, 'di ba? Kung gaano ka explosive, 'di ba, sa Davao City, ay medyo kabaliktaran daw sa Cebu City. Alam nyo bakit? Kasi sa totoo lang, sa nangyari pa lang sa Davao City, sobrang enough na yon para mabulabog, 'di ba? Para mabulabog ang mga kongresista, para mabulabog yung mga nagpapakalap, 'di ba, ng perma para sa Chacha, para mayanig, no, si Romualdez. O, tingnan nyo anong nangyari, di ba? After dun sa Davao, anong nangyari? Di ba? Talagang itinigil nila no? Ganun, di ba? Ganun magpasabog. Kasi sa totoo lang mga lords, di ba, kung babait-baitan tayo, kung babait-baitan, no, si former President Rodrigo Duterte, do you think papakinggan yan ni Romualdez? Do you think papakinggan yan ng ibang kongresista? Hindi! Do you think pag nagbabait-baitan lang tayo mga Pilipino, do you think papakinggan at rerespetuhin tayo ng mga politiko? Hindi! Di ba? Uutuin at uutuin nila ang mga Pilipino. Kaya tingnan nyo, di ba? May underground dyan sa pagkalap ng perma para sa charter change, di ba? Nangmumudbundang pera, namimigay ng ayuda. Under the table talaga. Kasi imaginein mo, biglang gumising lang tayo one day. Wala, di ba may kumukuha na pala ng mga perma? At ang purpose pala doon, para amyendahan, di ba? At para baguhin ang konstitusyon, di ba? Kaya buti na lang mga lords, andyan din si Tatay Digong Kahit masama na yung tingin ng iba sa kanya, pero tandaan nyo, si former President Duterte lang ang kayang manindigan ng ganun. Diba? Ang kayang protektahan ang mga Pilipino. Kasi imaginein mo, what if hindi nag-speak up si former President Duterte? What if tahimik lang si former President Duterte? Saan tayo pupulutin ngayon, diba? Baka natuloy-tuloy na yung mga gustong mangyari ng mga kongresista.
Kaya whatever you say, kahit anong sabihin nyo, at the end, buti na lang ginawa lahat ng yon ni former President Duterte. Kasi kung hindi pa, good luck Pilipinas. Kaya nagigets ko talaga the way mag-deliver ng message si Tatay Digong. Kasi kung babait-baitan ka, hindi ka papakinggan eh. Diba? Yan yung nagigets ko kay former President Duterte. Kaya inuuna niya yung tapang na salita. Inuuna niya yung pasabog para pag nagimbal na lahat, nakuha na ang atensyon, makikinig ka na. Galing. Well, ang pag-usapan natin ngayon ay yung tungkol kay Pastor Apollo Quiboloy. Well, unang-una po ako po ay may programa sa SMNI. At ang SMNI po ay ang naging founder niyan, bagamat hindi na po siya involved sa SMNI ngayon, ay ang Kingdom of Jesus Christ na kung saan minsan ay naging executive pastor itong si Pastor Quiboloy. So meron naman po ako talagang link sa SMNI at hindi ko naman po yan kinakaila. Pero importante lang pong sabihin ko yan para naman alam nyo na kahit papano, meron kaming relasyon din ni Pastor Quiboloy, pero ako naman po bilang isang abogado, patas naman po ang aking komentaryo. Kung mapapansin niyo po, ang ginawa kong title para ngayong gabi is, ano bang alam natin kay Pastor Quiboloy? Kasi nga po, hindi natin alam kung ano talaga yung kasong hinaharap niya, kung saan nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanyang piskal, at dahil dyan ay wanted siya ng FBI as of 2021. Alam niyo po kasi pagkakaiba sa Amerika, ang pulis at ang piskal nagtutulungan sa case build-up. Pag meron na po silang sapat na ebidensya, bubuo sila ng jury of their peers, yung ordinaryong mamamayan, at ipipresenta nila dyan in a sealed indictment. Hindi po sinasabi sa iba kung ano ebidensya na yan, at tatanungin ang mga members ng jury kung meron bang probable cause. Pareho po yung test ng probable cause. At kapag merong probable cause, isasampa ang kaso sa hukuman at magkakaroon ng warrant of arrest. Pero ang problema po sa Amerika, yung sealed indictment po yan ay sealed. Hindi mo alam kung ano talaga yung ebidensya laban sa nasasakdal hanggang siya ay mahuli at madala sa hukuman. Pag ikaw ay nahuli, tsaka mo lang malalaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo. Kapareho yan ng International Criminal Court, no? Na ganyan din po yan. Nag-case build up sila hanggang kumuha sila ng warrant of arrest at hanggang walang warrant of arrest, hindi makakapasok sa kaso ang isang akusado. So 2021 pa po yung kasong yan. Ngayon po ay 2024 na. So yan pong alam natin na may kaso siya. Ang kaso po niya para sa yung pagpapasok ng pera, para po sa human smuggling, di umano yung mga miyembro niya ay kinuha na ng visa at pinagtrabaho sa Amerika at meron pang sexual slavery of some sort dahil daw yung mga nagtatrabaho sa kanyang mga staff members ay ginagawang parang mga pastora at pinagsisilbihan siya at sabi ng FBI meron pang mga allegations na pinipilitan na makipag-sex kay Pastor Quiboloy. Yan po ang sabi ng FBI. Pero ano pa kung alam natin kay Pastor Quiboloy? Well, yung 2018 February, abay siya po ay hinarang din sa Hawaii at hindi lang po siya hinarang dahil po doon sa alegasyon na meron siyang mga dala-dala mga dolyares na hindi dineklara. Parang $300,000 po at tayong nahuli sa kanya at di umano'y hindi raw ito dineklara kasi hindi ka pa pwede maglabas ng dollars sa Amerika na in excess of 10,000 na wala kang deklarasyon. Pero meron na rin pong aligasyon. Gaya ngayon na meron daw pong human trafficking at meron ding sexual slavery. Ano po nangyari noong 2018? Yan po ay na-dismiss. Panandalian lang pong na-aresto si Pastor Quiboloy ng isang araw sa Hawaii at siya po ay na-release din. Pati yung kanyang eroplano na panandalian pong hinawakan ng mga Amerikano ay binalik din sa kanya. So ano pa pong alam natin kay Pastor Quiboloy? Well, sinimulan po niya itong Kingdom of Jesus Christ noong 1980 at mula po noong 1980, kung nakikita naman niyo kung paano mag-sermon si Pastor Quiboloy, talagang siya po ay charismatic. No? At dahil po dyan, lumago ang kanyang kongregasyon. Lumago po, hindi ko alam kung ilan talagang simbahan nila, pero kung kayo na pupunta po ng Davao doon sa airport, yung kanyang Kingdom of Jesus Christ ay katabing-katabi lang na airport. Sa ngayon po, gumagawa siya ng pinakamalaking Coliseum sa buong Pilipinas. Mas malaki pa doon sa Coliseum ng Philippine Arena na tinayungan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay mas malaki, mas bongga. Ngayon, ang tanong, saan ba kinukuha ni Pastor Quiboloy yung kanyang pinagagawa sa kanyang Coliseum at pagsuporta ng kanyang mga congregation? But siyempre po, yan po ay sa mga contribution. Meron po ngayong mga lumalabas na pinipilit daw manlimos yung mga tao, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero kayo naman, paano naman po kayo makakaalap ng sapat na salapi para bumili ng pinakamalaking Coliseum sa Pilipinas kung yan ay galing lamang sa limos? Hindi naman po ata tugmayan sa karanasan ng ating mga kababayan. Ano pang alam natin? Well, marami pong inggit kay Pastor Quiboloy. Bakit? Dahil nung kanyang kongregasyon po, lumaki by leaps and bounds, hindi lang po sa Pilipinas, simula lamang ng 1980 kung hindi sa iba't ibang parte ng daigdig kasama na ang mga Amerikano sa Amerika.
alam niyo po, ang mga Amerikano talaga naman pong meron tradisyon yan ng evangelism. No? Yung sila po ay mga protestante at ngayon po talaga ang mga pinakamalalakas na lumagong mga pananampalataya sa Amerika ay yung mga born-again Christians. At kung titignan nyo, talaga naman po dahil lumalago yung mga simbahan ng born-again Christians, napakalaki din po ng mga pondong na nakakalap nila na hindi naman po yan pinagbabawal dahil alam naman po natin ang simbahang Katolika, isa na po yan sa pinakamayamang institusyon sa buong mundo. Kaya nga po, yung mga kontribusyon mulat pa ng mga Katoliko, yan po ay nagpagawa ng Vatican City, no? Na kinikilala ngayon na isang estado, bagamat siya ang pinakamaliit na estado sa buong daigdig. Kinikilala na isang soberenyang bansa ang Vatican City dahil yan po ang seat ng Roman Catholic Church. So wag na po tayo magtaka kung ang mga iba't ibang mga simbahan ay lumalago at nagiging mayaman. Kasi nga po, meron silang paniniwala, unang-una. At dahil meron silang paniniwala, may mga miyembro sila. At yung mga miyembro, nasa batas, nasa Biblia naman po yan, ay nagbibigay ng tinatawag na tithe. Ako po, nagtatithe din ako sa akin sa simbahan. Pagkabat ang simbahan po ay United Church of Christ in the Philippines. Mga protestante po kami. Ngayon, ano pang alam natin kay Pastor Kibuloy? Maraming naiinggit. Dahil alam nyo, sa internet, i-type nyo kung sino ang mga pinakamayayamang mga evangelist sa daigdig. Kasama po dyan ang ating Pastor Apollo Kibuloy. Meron po siyang eroplano, meron siyang helicopter. Ano naman ngayon, no? Napakarangyari naman at napakaraming mga ari-arian din ng simbahan Katolika at iba pang mga born-again na mga Christians. Kaya sila siguro nainggit, hindi nila matanggap na ang isang Pilipino ay magiging kasing sikat ng mga Amerikanong evangelist. Kaya hindi ako nagtataka kung maraming nagseselos at naiinggit sa Amerika, lalong-lalo na. At tapatin naman natin, ng Amerika talaga, isa sa pinakamalaking mag-contribute sa kahit anong pananampalataya. Sa simbahang Katolika po, ang number 1 na nagre-remit ng pondo sa Vatican ay ang Archdiocese of New York. Ang pangalawa po ay ang Pilipinas. Pero una pa rin po ang Estados Unidos. Ano pa rin ang ating alam kay Pastor Kibuloy? Na ang kanyang simbahan po, siya ay tinuturing na the anointed son of God. Now, yung sarili ko mga kasimbahan, sinasabi nila, bakit ka nasa SMNI? Mali yung tinuturo ni Pastor Kibuloy. Ang paninindigan ko naman po dyan, kaya nga po meron tayong saligang batas na nagagarantiya ng freedom of religion. Ang ibig sabihin po niyan, merong karapatan ang kahit sinong mamamayan na maniwala sa isang sampalataya. Karapatan po nila yan at hindi mo po pwedeng alisin yan sa kanila. At ako bilang Kristiyano, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po ng mga Kristiyano, we are all anointed children of God. Bagamat ang sinasabi ng iba, sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya lang yung anointed of God. No? Pero yun nga po paniniwala nila. Karapatan nila yan. Yan po ay garantyado ng saligang batas ng Pilipinas at ng karapatang pantao sa buong daigdig dahil ang freedom of religion includes the freedom to believe and the freedom not to believe. So, ang sabi nga ng Korte Suprema sa Pilipinas, yung mga ibang pananampalataya na nagagalit sa doktrina ng mga kakompetensyang simbahan, well, ang sagot sa bad theology ay mas mabuting theology. The answer to bad theology is better theology at hayaan mong magsalpukan yung iba-ibang doktrina ng pananampalataya dahil sa salpukan ng malayang merkado ng idea, dyan nabubuo ang paniniwala ng mga sumasamba sa iba't ibang mga pananampalataya. So, meron din po tayong doktrina na hayaan natin magdebate yung iba't ibang mga paniniwala at pananampalataya at hayaan natin pumili ang tao kung ano ang kanilang paniniwalaan. Ano pa pong alam natin kay Pastor Kibuloy? Na siya po, mula po yung sinimula ng kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ, siya po ay matalik na kaibigan ni Rodrigo Roa Duterte nung siya ay mayor at siyempre nung naging presidente at matapos na maging presidente ang ating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang naman po si FPIRD ang naging matalik na kaibigan ni Pastor Kibuloy. Pag-eleksyon po, lahat ng presidente, lahat ng kandidato ng senador, lahat ng kandidato dyan na lokal dyan sa Mindanao at sa Davao lalong-lalo na, pumupunta po kay Pastor Kibuloy para kunin ang kanyang basbas. Ginawa po namin yan noong 2016 election, ginawa rin po namin yan yung sumunod na eleksyon. Pumunta talaga sa Davao at kinuha ang basbas ni Pastor Kibuloy. Ano ba po ang alam natin kay Pastor Kibuloy? Na ako po, napansin ko talaga ang SMNI dahil dun sa kanilang ginanap na senatorial at presidential debates noong 2022. Super bongga po at super heavy sa intellect ang debate ng SMNI. Kaya po naging kilala natin si Claire Carlos dahil isa siya doon sa panelist na nagtatanong ng napakahirap na mga tanong sa mga kandidato para sa senador at sa presidente. Isa sa hindi natin makakalimutan ay yung sinabi ni Claire Carlos dahil hinihingi daw ata ni Lenny Robredo kung ano yung mga tatanong na mga tanong ni Claire Carlos. Ang sagot ni Claire Carlos,
dahil gusto mo magpresidente, hindi ka po pwede maghanda ng sagot. Dapat alam mo ang sagot sa lahat ng mga katanungan. At ang alam din natin, yan lang po ang debate na sinalihan ni PBBM kung saan napatunayan niya ang kanyang galing at nailatag niya ang plataforma. Ang huling alam din natin sa kay Pastor Kibuloy, yung SMNI, yan po ay nagkaroon ng tutok na coverage kay PBBM. Ang tawag po nila parang coverage of the frontrunner. Dahil alam naman natin na frontrunner si PBBM, talagang tinutukan nila ang kampanya ni PBBM. Kaya nga po ako, dahil umakit ako sa entablado ni PBBM, kahit saan po kami magpunta, nai-interview ng SMNI na embedded talaga sa kampanya ni PBBM. At alam din natin na matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang SMNI ang ginamit na tulay ng dating presidente para iparating ang kanyang mensahe sa taong bayan sa pamamagitan ng kanyang programa na Gikan sa Makasa. Yan naman po talaga ay naging programa ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, nung siya ay mayor pa. At maniwala kayo't hindi, yung programang yan dati ay nasa ABS-CBN lokal ng Davao City. And finally, alam din natin na dito sa SMNI, nung tinanggalan ng confidential fund si Sara, dyan po nagalit ang Presidente Rodrigo Duterte at tinawag ng Kongreso ang pinakakurap sa lahat ng institusyon, dahilan ngayon para gumalaw ang Kamara in defense of Speaker Romualdez at yun nga po, nagpasa sila ng resolusyon para i-revoke ang prangkisa ng SMNI na naging basehan naman ngayon ng National Telecommunications Commission para indefinitely suspend ang prangkisa ng SMNI. So nawala po sa ere ang SMNI dahil sa reklamo ng mga kongresista, unang-una, yung sinabi ni PRRD na pinakakurap ang Kongreso at pangalawa, yun nga pong sinabi ni Ka Eric sa programang Laban ng Masa na kung totoo nga ba na 1.7 billion na ang nagagasta ng speaker para sa kanyang mga biyahe na naging dahilan nga para magkaroon ng congressional hearing, ma-cite in contempt si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric at ngayon po maging dahilan para mawala na nga ang prangkisa ng SMNI. Kung isusuma total natin ang mga nalalaman natin kay Pastor Kibuloy, alam natin ang mga sumusunod. Una-una, siya po talaga ay matinding kaibigan at supporter ni PRRD. Pangalawa, siya po ay isang politically influential religious leader dahil meron siyang mga tagapagsunod. Sinasabi nila 7 million, may nagsasabi mga 1 million lang yan, pero matindi po yan dahil ang estimate ng support base ng Iglesia ni Cristo ay 3 million. Pangatlo, alam din natin na bukod dito sa political clout ni Pastor Kibuloy, siya rin ay merong SMNI na pinagkatiwalaan ng tao, lalong-lalo na ng huling eleksyon ng 2022 dahil bongga ang kanyang mga debate at ang kanyang mga panelists talaga naman pong may utak. Hindi yung mga mamamahayag na pangiti-ngiti at nakikilala lang dahil sa kanilang itsura. Utak at tunay na mga tanong ang tinanong sa mga kandidato. Ngayon, alam din naman natin na ang Presidente Duterte kinilala ng marami dahil nga buto sa kanyang independenteng foreign policy. Kaibigan ng lahat at hindi po siya kalaban ng kahit sino man. Pero yan po ay naging dahilan para itaguyod niya ang soberenya ng mga Pilipinas at sabihin sa mga Amerikano, hindi nyo kami po pwedeng diktahan. At dahilan din kung bakit ang sabi ng Presidente, dahil pinatay nyo kami nung panahon na tayo naggera, dahil alam natin na ginagamit nyo lang ang Pilipinas para maging unsinkable aircraft carrier sa inyong mga military adventurism, titigil ko yan, kamuntik na nga niyang paalisin ang VFA, at siya po ay lumapit sa kapitbahay ng China para sa pamumuhunan, para sa kalakalan, at para maging matalik na kaibigan. At alam natin yan, galit na galit din ang mga Amerikano kay Duterte. Dahilan nga talaga na talagang wow, tuwan-tuwa sila natapos ng termino ni Presidente Duterte at ngayon naman po, sigurado po ako, binabantayan nila si Sara Duterte at ang tingin ko naman po, ina-assess nila kung magiging equaling banta ang Sara Duterte gaya ng banta ng Amerika. So ngayon, pag tatagni-tagnihin niyo yan, si Kibuloy naging importante lang naman dahil kinikilala siya sa isa sa pinakamalapit na kaibigan at supporter ni Presidente Duterte. At dahil po dyan, talagang pinasara ang SMNI una-una para mawalan ng boses ang dating presidente. Dahil nga wala na siyang gikan sa masa. Ngayon, regular press briefing na lamang sa Davao na iba pa rin siyempre yung inaabangan ng taong bayan na gikan sa masa. At dahil dyan, hindi natin po pwede baliwalain yung mga nasabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe nung kailan lamang. Unang-una, nagalit din sa kanyang Amerika dahil galit ang Amerika dun sa kanyang matalik na kaibigan na Duterte. In fact, ang paniniwala ni Pastor Kibuloy, kaya lang naman nagalit sa kanyang mga Amerikano dahil nga napakalapit niyang
kaibigan at aliado ni Presidente Duterte. Pangalawa, nasa ng ebidensya laban sa kanya. Noong 2018, na-dismiss ng hukumang Amerikano ang mga kaso laban sa kanya. Kasama na po yan yung allegation ng human trafficking at saka sexual harassment. 2021 pa, nag-issue ng indictment sa kanya. Yes, wala sa Amerika si Kibuloy. Pero alam naman natin ang nangyari kay Mark Jimenez. Kapag wanted ka sa Amerika, automatic na nagre-request na extradition. Bakit hindi nangyari yon? Bakit hanggang ngayon, 2024, walang request for extradition? At bakit hanggang ngayon, wala pang ebidensyang napipresenta ang mga Amerikano? Well, pagtagnain natin yung nangyari noong 2018 at saka yung kaso na sinampan ng 2021 hanggang 2024, wala pang nangyari. Kung siguro na-dismiss yung kaso sa 2018 dahil ito po ay dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi rin umuusad ang kaso na sinampan ng 2021 dahil kulang din sa ebidensya, dahilan kung bakit hindi pa hinihingi ng mga Amerikano ang extradition ni Kibuloy. Ngayon, ang sasabihin ng mga Amerikano, harapin ang mga kaso sa Amerika. Sino bang hindi nagsusulong na ipakita ang ebidensya? Di ba mga Amerikano din? At yun nga, isipin ninyo, si Mark Jimenez, ang kanyang kasalanan lamang ay illegal campaign contribution sa mga Clintons. And yet, ang bilis. Matapos ang eleksyon, kaso kaagad, extradition kaagad si Mark Jimenez, trial kaagad sa Amerika, nakulong siya, uwi si Mark Jimenez. Bakit hindi ganyan ang proseso laban kay Pastor Kibuloy? Kung malakas talaga ang ebidensya nila laban kay Pastor Kibuloy. So ano po ang aking conclusion? Well, pakinggan po natin ang sinasabi ni Pastor Kibuloy at mukhang meron pong katotohanan. Meron pong witch hunt laban sa kanyang mga Amerikano dahil banta sa mga Amerikano si Presidente Duterte at siya ay kinikilalang pinakamalapit na aliado at supporter na nagbigay pa ng boses kay Presidente Duterte. Pangalawa, mahina siguro ang kaso kaya hanggang ngayon hindi man lang rin ni-request ang kanyang extradition. Pangatlo, yung mga ebidensya na pinapakita ngayon ni Senator Ontiveros, yan po ay mga dati na nagreklamo. Yung babae na allegedly siya ay linapastanganan ni Pastor Kibuloy, nagdemanda na po yan sa Davao ng kriminal. Na-dismiss po. Itong alias Ray na nagsalita na naman ngayon na di umano lumabas sa Kingdom sa Prayer Mountain si Pastor Kibuloy kasama si dating Presidente Duterte at si Inday Sara na bitbit-bitbit ang mga baril. Hello, sa tanda ba naman ni Presidente Duterte siya pa magbibitbit ang baril at sa dami naman ng bodyguard ng mga Duterte sila pa magbibitbit ang baril. Pero yung alias Ray ay nako, bago pa po nagkaroon ng paratang kay Pastor Kibuloy at matapos magkaroon ng paratang kay Pastor Kibuloy sa kanyang live interview, panayampuri niya kay Pastor Kibuloy. So anong masasabi natin kay alias Ray? Sinungaling. At yung babae naman na pinresenta ni Senator Ontiveros, sinungaling din dahil na-dismiss ang kaso niya ng piskalya. Nag-apila siya sa DOJ at ngayon tumakbo sa Senado para magkaroon ng trial by publicity. Hindi ko po pwedeng depensahan na walang ebidensya laban kay Pastor Kibuloy dahil hindi ko pa nakikita ang mga ebidensya. Wala pong nakakaalam sa atin kung meron ng ebidensya o wala. Ang alam ko lang, kung malakas ang ebidensya, dapat na ihain na ang kaso at dapat siya ay na-extradite na. Pero dahil nga po hindi umuusad, parang naniniwala ko sa mga sinasabi ni Pastor Kibuloy na wanted siya dahil sa kanyang suporta kay Presidente Duterte at dahil nga po yung sa international political conflict between China and the US. Yan po yan eh. Yung girian ng Amerika at ng Amerikano at dahil ang tingin nila, si Duterte at ang kanyang mga kaalyado ay pro-China at anti-US. At pangalawa, siyempre po, bukod dun sa political na anyo ng mga bintang sa kanya bilang kaalyado ni Presidente Duterte, hindi mo rin maaalis na yung kanyang pinagdadaanan ngayon ay talagang witch hunt para sirain ang kanyang Kingdom of Jesus Christ, para mawala ng tiwala sa kanya ang kanyang mga tagasunod sa kanyang simbahan, at para nga po tuluyan ng masira ang kanyang pangalan. Otherwise, dapat tinuloy na ang proseso ng paglilitis. Pero, gaya ng sinabi ko po di ko alam kung anong ebidensya, nagtataka lang ako kung bakit mga Amerikano na yan, kung malakas ang ebidensya, matagal na dapat na itinuloy ang paglilitis. Pero ang katotohanan po, sangayon sa mga abogado nga ni Pastor Kibuloy, ang Amerika pa ang palaging nagpapapostpone ng trial. Bakit? Dahil nga po gaya ng nangyari noong 2018 na binasura ang kaso laban kay Pastor Kibuloy, o pwede rin po mabasura ang mga kaso laban sa kanya. Base doon sa kaso na isinampa ng 2021. At syempre po, nandyan din yung usaping politika sa Pilipinas mismo
Dahil habang pinasara nila ang SMNI, nawala ng boses ang dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng katunayan na tanging SMNI lang ang sumuporta sa kandidatura ni PBBM noong 2022. At ating mensahe sa mga iba pang mga simbahan at iba pang mga istasyon ng media, kung nangyari yan sa number one supporter na simbahan ni PBBM at istasyon na number one supporter din ni PBBM, kung nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy at sa SMNI, isipin nyo, ano kaya po pwede mangyari dun sa mga kumalaban sa kandidatura ni PBBM. Good luck sa inyo. Tama ba ako o mali? Tignan po natin ang ating mga komento mula sa ating viewers. Star Skies, walang ebidensya sa mga issue kay Pastor, puro storya lang, kaya ayaw nila dalhin sa korte dahil alam nila wala silang ebidensya. Tama naman po si Star. Next, Antonio Funky, it's sad that they're pinning down the only balanced, honest, and dignified SMNI franchise. Where are the senators and congressmen who benefited from SMNI? Okay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.